Magandang araw, Lu, at sa iyong mga tagapakinig. Hindi ko alam kung paano ko ikukwento ang nangyari dahil kahit ako mismo, hanggang ngayon ay natatawa pa rin sa irony ng buhay ko. Imbitado kasi ako sa kasal ng ex ko, pero hindi lang bilang ordinaryong bisita, kundi isa ako sa mga ninong niya. At kung tutuusin, hindi ko rin nakalain na darating ang araw na magiging ganito ang ending ng relasyon namin. 5 taon kaming magkasama ni Danica. Sa loob ng 5 taon, sabay naming binuo ang mga pangarap na akala namin ay matutupad din pagdating ng tamang panahon. May drawing pa nga kami ng dream house namin sa likod ng kalendar. Hindi naman iyon malaking bahay, pero para sa amin, sapat na yun. May 2 kwarto, maliit na sala, kusina at garden sa harap. Pinag-uusapan namin kung saan kami titira, paano namin bubuuin ang pamilya namin at kung anong pangalan ang ibibigay namin sa magiging anak namin kahit wala pa naman kaming sariling bahay noon. Madalas kong inisip na kami na talaga. Kilala na namin ang isa't isa at sanay na kaming magkasama sa halos lahat ng bagay. Kapag may problema ako, siya ang una kong tinatawagan. At kapag may magandang nangyari sa kanya, ako rin ang unang gusto niyang pagsabihan. Kaya hindi ko naisip na darating ang panahon na kailangan naming pumili ng magkaibang direksyon. Breadwinner ako, kaya malaking bahagi ng kinikita ko ay napupunta sa pamilya ko. Kailangan ako ng mga magulang ko. May mga kapatid akong umaasa pa rin sa akin at may mga pamangkin akong tinutulungan. Hindi ko naman ikinahihiya ang responsibilidad ko, pero habang tumatagal, napansin kong hindi na lang oras at pera ang nauubos sa akin. Pati yung oras na dapat sana ay para kay Danica, napupunta rin sa mga obligasyon ko. Sa una, naiintindihan ako ni Danica. Kapag kailangan kong mag-overtime, hinihintay niya ako. Kapag may kailangan akong unahin sa bahay, hindi siya nagrereklamo. Kapag sinabi kong kailangan ko pang mag-ipon bago kami makapagplano ng kasal, pumapayag siya. Ang problema, hindi ko rin siya mabigyan ng malinaw na sagot kung kailan matatapos ang paghihintay niya. Madalas niya akong tanungin kung kailan kami magkakaroon ng sarili naming bahay o kung kailan kami magsisimulang mag-ipon para sa kasal. At palagi kong sinasagot na darating din kami doon. Totoo naman ang sinasabi ko dahil gusto ko rin namang mangyari yon. Pero hindi ko kayang magbigay ng eksaktong panahon. Palaging may bagong kailangang bayaran at may mga bagong responsibilidad na dumarating. Hanggang isang gabi, umiyak si Danica habang magkausap kami. Sinabi niyang pagod na siya sa paghihintay at gusto na niyang magkaroon ng sariling pamilya. Hindi niya hinihingi na iwan ko ang pamilya ko, pero gusto niyang magkaroon din kami ng buhay na para sa amin. Nakinig lang ako dahil alam kong matagal na niyang kinikimkim ang mga yon. Sabi niya, "James, hindi ko na kaya." Tinanong ko siya kung ano ang ibig niyang sabihin at sagot niya, "Hindi ko na kayang maghintay." Masakit marinig iyon mula sa taong 5 taon mong kasama. Pero wala akong maibigay na magandang dahilan para pigilan siya. Kung sasabihin kong maghintay pa siya, wala rin naman akong kasiguraduhan kung kailan ko maibibigay ang gusto niya. Kaya sinabi ko na lang na kung iyon ang desisyon niya, hindi ko siya pipigilan. Pagkatapos naming maghiwalay, hindi ko agad natanggap na wala na si Danica. Sanay akong may kausap pagkatapos ng trabaho at may taong hinihintay ang mga kwento ko tungkol sa araw ko. Kaya naging tahimik ang buhay ko. May mga pagkakataong gusto ko siyang tawagan, pero pinipigilan ko ang sarili ko dahil alam kong wala na akong dahilan para guluhin ang buhay niya. Nanatili ako sa trabaho at sa mga responsibilidad ko sa pamilya. Unti-unti kong natutunan na huwag nang hanapin ang mga bagay na wala na. Tinanggal ko rin sa wakas ang lumang kalendar na may drawing ng bahay namin dahil pakiramdam ko, kailangan ko nang tanggapin na hindi na iyon ang magiging buhay namin. Lumipas ang 1 taon
Wala na akong balita tungkol kay Danica. Hindi ko alam kung may bago na ba siya o kung nasaan na siya. At pinili kong huwag nang alamin. Sa panahong yon, akala ko tuluyan ko na siyang nalampasan. Hanggang isang araw, pag uwi ko galing trabaho, may nakita akong invitation letter. Akala ko invitation lang iyon mula sa kamag-anak o kaibigan. Kaya binuksan ko nang walang gaanong iniisip. Ngunit nang makita ko ang pangalan ni Danica, ilang segundo akong natigilan dahil hindi ko inaasahang siya ang magpapadala sa akin. Ikakasal na pala siya. May pangalan ng ibang lalaki sa tabi ng pangalan niya at doon ko naramdaman na kahit isang taon na kaming hiwalay, may parte pa rin sa akin na hindi handang makita ang pangalan niya sa isang wedding invitation. Matagal kong hawak ang invitation bago ako nakapagdesisyon kung pupunta ba ako. Maaari naman akong tumanggi, pero naisip kong baka mas mabuti kung harapin ko na lang ang nakaraan kaysa habang buhay kong iwasan ang posibilidad na makita siya. Kaya pumunta ako. Dumating ako sa kasal na nakabarong at tahimik na umupo sa lugar na inilaan para sa mga ninong. Habang hinihintay ang seremonya, pilit kong iniiwasang isipin kung ano ang mararamdaman ko kapag nakita ko siya. Pero nang bumukas ang pinto at lumabas si Danica, hindi ko napigilang mapatingin sa kanya. Sobrang ganda niya sa araw na yon. Habang naglalakad siya papunta sa altar, naaalala ko yung mga panahong pinag-uusapan namin kung paano kami ikakasal. Dati, kami ang nag-iisip kung anong magiging wedding namin. Pero ngayon, ibang lalaki ang naghihintay sa kanya. Pagdating sa reception, isa-isang nilalapitan ng mga ninong at ninang ang bagong kasal para magsabit ng pera sa kanilang damit habang sumasayaw sila. Nang turn ko na, kumuha ako ng 1,000 piso at lumapit sa kanila. Isinabit ko ang 1,000 piso sa damit ni Danica at sinabi kong, "Best wishes." Ngumiti siya at sumagot, "Thank you, Ninong." Ninong. Bigla kong naalala ang isang biro niya noong kami pa. May pagkakataong pinag-uusapan namin na tungkol sa kasal at sinabi niya sa akin, kapag naghiwalay raw kami, gagawin niya akong ninong sa kasal niya. Tumawa pa nga ako noon at sinabi kong pumapayag ako. Wala kaming idea na magiging totoo pala ang biro na yun. Sa bagay naman akong maging ninong niya dahil mas matanda ako sa kanya ng 15 years. Tiningnan ko silang dalawa habang ipinagpapatuloy nila ang pagsasayaw. At doon ko naisip na siguro tama rin ang naging desisyon namin noon kung pinilit ko siyang manatili sa akin kahit hindi ko kayang ibigay ang gusto niya. Baka mas marami pa kaming masasayang na taon. Ngayon, may sarili na siyang buhay at mukhang masaya na siya sa pinili niya. Hindi ko masasabi na wala na akong nararamdaman para kay Danica. 5 taon ang pinagsamahan namin, kaya imposibleng basta mawala ang lahat ng alaala dahil lang naghiwalay kami. Pero iba na ngayon ang nararamdaman ko. Hindi ko na hinihiling na sana ako ang nasa tabi niya. Hindi ko na iniisip kung paano sana kung pinili ko siya noon. Tinanggap ko na lang na may mga desisyon tayong ginagawa sa isang panahon na kailangan nating panindigan kahit hindi iyon ang ending na gusto natin. Pinili ko noon ang pamilya ko at pinili naman ni Danica ang kinabukasan na gusto niyang magkaroon. Pareho kaming may dahilan sa mga desisyon namin at wala na akong nakikitang dahilan para sisihin ang isa't isa. Bago ako umuwi, nakita ko siya mula sa malayo. Gusto ko sanang lumapit para magpaalam, pero naisip kong hindi na kailangan. Nakita ko na siyang masaya at nakita rin naman niya akong dumalo sa kasal niya. Para sa akin, sapat na yun. Habang pauwi ako, naaalala ko na naman yung dream house namin sa likod ng kalendar. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin pagkatapos nito. Hindi ko rin alam kung magkakaroon pa ako ng ibang taong mamahalin. Ang alam ko lang, ayoko na pilitin ang mga bagay na hindi pa para sa akin. Kung may natutunan man ako sa relasyon namin ni Danica, iyon ay hindi sapat na mahal mo lang ang isang tao. Kailangan mo ring magkaroon ng panahon, kakayahan at pagkakataong makabuo ng buhay kasama siya.
May mga pagkakataong pareho kayo nagmamahalan, pero magkaiba ang pangangailangan ninyo sa isang partikular na panahon. At kapag hindi ninyo iyon kayang pagsabayin, darating talaga ang punto na kailangan ninyong pumili. Hindi ko pinagsisisihan ang 5 taon namin. Totoong minahal ko siya at alam kong minahal din niya ako. At kahit naging iba ang ending, nagpapasalamat pa rin ako dahil minsan sa buhay ko, nagkasama ko si Danica. Nandoon lang ako bilang isang taong minsang naging malaking bahagi ng buhay niya. At ngayon ay isa sa mga taong bumabati sa kanya sa panibagong simula. Kaya bago ako tuluyang umalis sa venue, sinabi ko na lang sa sarili ko, "Best wishes, Danica." Siguro iyon na talaga ang huling bagay na kailangan kong sabihin. At kung sakaling dumating ang panahon na maalala niya rin ang mga taon namin, sana maalala niya ako na hindi ako bilang taong hindi siya kayang piliin, kundi bilang taong minahal siya sa abot ng aking makakaya.